Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata. Ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. Tatratuhin pa ba natin itong bata? Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo. Sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. Na kinakailangang malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumal-dumal na mga krimen. Opo. At hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay 8, maaaring 9 o 10. Para po sa aking opinyon tungkol sa mga batang nakagawa ng heinous crime, 15 at pababa. Kailangan po nilang makulong at pagdating ng tamang edad sa kaipataw ang kabuuang sentensya ng batas. Hindi naman lahat ng batang gumawa ng krimen ay miyembro ng sindikato. Karamihan ng krimen ay gawa mismo ng sariling pag-iisip ng mga minor. Kailangan gumawa ng batas para sa bata, para matakot kung hindi walang takot. Dapat na rin parusahan ang mga batang nakagawa ng kamalian sa mata ng batas. Dapat makulong para may kakatakutan ang mga menor de edad kung nagkasala, bakit hindi? Para ang ibang bata may katakutan. May punto ang pagpaparusa sa mga batang alam na ang tama at mali. 10 years old pataas. Agree to punish them all when necessary. Mabuhay ka Senator Robin at Marcoleta. Dapat 9 na taong gulang ay makulong na yan. Pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen. Ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung nila yung batang ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni binidyo nila lahat po binidyo hanggang nas yung bata binidyo. Pagdating po nung kasama po ako doon nung dinala po doon sa bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo. Sabi dun sa mga tayin ko kayo. Sabi dun sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong nila 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yun dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung
birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin, parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun, makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin, may pananagutan ang mga bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use, takes advantage of, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, shall be, or instigate the commission of the crime, shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga magulang o sa mga adults, sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralang mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15, dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than 1 year.
So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin, narito si Senator Sherwin Gatchalian. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala diretso sa kulungan kahit 9 years old at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilagay sa isang diversion program. And Senator Win Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this dahil dalawa ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. And therefore, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung lagi naman natin dito yan sa Senado. Tayo'y open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto nyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Cayetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, mahal na kaibigan, Senador Kiko Pangilinan, yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako,
lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y kanina, habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad, ito po ay kailangan meron din tayong ganung warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi, doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ako na po ito, hindi ko masikmura. Si Robin na po ako, nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong, kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukuhan at ang mga nandyan na ho talaga. Ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa ho dapat natin pinag-uusapan kung magkakaroon tayo talaga ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patawarin nyo po ako, itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi niyo po, nandyan sa batas niyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At yaan po ang nangyayari sa ground. Narinig niyo naman po ang sinabi din ng ating kasama ni si Senator Raffy, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po, kapag tayo po'y nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay hindi po, never ko po yung gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan. Kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yun lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko, mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga akyat bahay. Hindi naman po ako naging akyat bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Talagang nagamit po tayo, talaga ng mga sindikato, nung ako'y bata. Kaya alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yon, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict, dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may mako-contribute dito, sa plenaryo na to, dito sa institusyon na to. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado ng ating criminal minds. Kasi talaga po yan, Wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya kailangan po talaga nating rebisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Ang hinihiling po natin, mag-hearing na.
pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, sinaksak. So, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin na sana ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin nyo po lahat. Pag-usapan na po natin sa hearing at dito po sa entablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po, alam nyo naman po, siguro naman naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin to. Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po kong gusto sa inyong diskusyonan. Opo. Kami nagpapasalamat na nabanggit ni Senator Padilla itong usapin nga ng nariyan sa batas na dapat may parusa angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Pwede talagang manatiling confined involuntarily, mandatory confinement for many years. 2-3 years pwede yan kung ikaw nagkasala bilang menor de edad. At nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. So baka ang problema ay sa halip na amendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Pero ganun pa man, pakikinggan natin ang magkabilang panig. Ako'y naniniwala na ang kakulangan talaga is the implementation of the law rather than amending the law. Dahil pagka na-implementa ng tama, within 24 hours ng report, dapat ang batang involved sa serious offenses ay idadala na para sa mandatory confinement. Mabilis ang hinihiling ng batas na kilos ng gobyerno. Pag hindi ginawa yan, hindi yan problema ng batas, problema ng implementasyon. Kaya tayo ay bukas makinig, tayo ay bukas dun sa mga minumungkahi, pero ang ating paniwala, ang ating obserbasyon ay mukhang may kakulangan hindi sa batas kung hindi sa implementasyon niya ito. Dahil uulitin ko, yung mga 12 to 15 na nag-serious offenses, hindi dapat pinapakawala yan at mayroong parusang angkop sa edad nila at maaari silang manatiling naka-confine involuntarily. Ibig sabihin, wala silang karapatang lumabas. Their liberties are limited by at least 1 year and it can be even more. And finally, siguro, kailangan lang ipaliwanag, hindi po tayo kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador, na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. In fact, yung amendment natin sa batas na ito ay dapat bigyan ng assistance, suporta, counseling ng DSWD ang pamilya at kamag-anakan ng mga biktima. Mandato yan. At pag nagkulang ang DSWD dyan, sila'y mananagot. Hindi tayo panig sa mga kriminal, hindi tayo panig o sa mga children in conflict with the law o yung mga inaakusahan. Hindi rin tayo panig basta-basta sa mga biktima. Panig tayo sa interes ng pagpapatupad ng tama ng batas. Dahil alam ko, pag tama ang pag-implementa sa batas, lahat makikinabang. Dahil nariyan naman ang mga probisyon para dun sa mga naging biktima at para dun sa mga children in conflict with the law. Maraming salamat po. Opo, ako po'y natutuwa at nanggaling po sa ating mahal na senador na open po siya sa pagdiskusyonan to. At kanina lang po, nabanggit niyo po kanina, parang open na kayo mag-amenda tapos binawin niyo. Doon lang po ako naguluhan. Pero sana po, pag-usapan na lang po natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Senator Pangilinan. Mr. President, next to interpolate is Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Senator Robin, okay pa ba? Opo. Parang isa pong katuwaan sa akin ng kayo po ay magtanong. Opo. Iniisip ko kasi baka masakit na yung paa mo. Hindi po.
Iniintindi ko rin yun, baka kasi bata ka pa eh. Nag-i-enjoy po ako. Salamat po, Mr. President. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag-anmienda sa RA 9344 na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila-sila hindi nagkakaintindihan. Halimbawa po, yung UN Standard Minimum Rules for Administration of Justice o yung Beijing Rules, yun po walang specific age yun. Yun namang UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquents, yung Riyadh Guidelines, hindi pare-pareho. Sa mga tweet yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang pinag-uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balig ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya. Kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado. Ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So nakapataw po po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang dapat sana patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa yung korte. O sige, palagay mo. May diskresyon, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Ang sinasabi po niya kasi ron kailangan makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun At pagkatapos, sige, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung batas sa ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na may discretion O sinabi ng batas, sige, mandatorily you will be confined at the bahay pag-asa.
Pati nandun eh. Pero yung pong bahay pag-asa, rehabilitative po yun eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa no, kaya pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagkat kung wala, yung bata, hindi rin may tutuwid yun. Kagaya nga po na sinasabi kanina, Senator Tulfo, pabalik-balik yun eh. Recidivist na yun eh. Pero, baka 7 years old. Kamukha po nung example nyo kanina, 8 taon lang nakagawa na eh. 10 taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron na siyang discernment. Yun po yung batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence, pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinatnan niya at ang epekto sa lipunan, alam na alam niya. Kahit 7 years old, dapat managot siya. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala na dapat ganun ang approach natin, Mr. President, Your Honor? Opo. Yan po talaga ang buong-buo po nating paniwala. Katulad po ng nabanggit ko kanina sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Dati po kasi may boys town po tayo, kung naaalala niyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalhin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang-rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan. Ito, yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun, senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin, hindi ko pwedeng, wala ho talaga. Hindi daw pwede, kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, totoo lang, mahal na patron, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala noon na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan.
Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng diin ay makilala sana ng bata sapagkat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yon, ay sa sarili niya mapanagutan niya yon. Opo. Baka sakaling kahit na sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya mandatory po, dadalhin siya sa bahay Pag-asa. At pagkatapos ng isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Gaano po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko kanina, Mr. President, kompleto po ba yung process? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa ika-100 o ika-1 year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa pagiging isang mabuting tao na niya. Makapagsimula siya, makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Hindi pa po yun ang inyong tinutukoy, Opo Mr. President? Opo yun po yung... alam niyo po kasi dapat bata pa lang alam na niya yung accountability. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na. Hindi dapat alam niyo, ito po sinasabi ko, hindi po sa ibang kaso. Sa ibang kaso naman po, doon po sa batas kasi pagka 6 years below, parang probation din naman po yun. Wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga. Yung karumal-dumal. Opo. Isipin nyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay ng tao, ng rape, na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa bahay Pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo, sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan Pwede po bang malaman, Mr. President, nung kayo po ay unang nakalabag o nakagawa ng labag sa batas, anong taon po ba kayo? 10 taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo sapagkat sa kabila ng maaga po ninyong pagkakalabag ng ating mga batas. Ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata, di sana lahat ng batang yun ay baka sakaling susunod sa yapak ninyo, Ginoong Senador. Tama po ba yun? Opo, tama din po. Tsaka, ma-share ko lang po, siguro po kung meron na po talagang sa panahon namin, kasi ang nangyayari po kasi noon... Ano po ba yung panahon ninyo noon? Talaga pong maloko po tayo, patron Talagang... Panahon na rin po ni Senador Tulfo yung panahon ninyo? Ay, magkaedad lang naman po. Senador Tulfo. Pero talaga pong... Meron naman po akong biography Pag nabasa po nila yon, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po ay nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po ay anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, anak ni gobernador yan, huwag nyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya,
habang ikaw ay nakalulusot hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw. Oh, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, wag niyong galawin. Oh, hanggang naayang ka pa uli, dire-diretso ka pa, hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng ops. Ayan na, sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mammal, bilanggo ka, kung tawagin ka ng gwardya, ka rito. Marirealize mo, boss. Marirealize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw kong tumagal dito sa kulungan. Yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng rehabilitasyon. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. So, Mr. President, para hindi siya talaga makalusot, naiintindihan ko po ang mga anmiyenda na gusto po ninyong mangyari. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. Na kinakailangang malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumal-dumal na mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan na kapag ito ang lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang paglabag na ito, siguradong meron kang discernment. Opo. At hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay 8, maaaring 9 o 10. So, inconsequential po rito, Mr. President, kung gaano ka kamurang edad. Opo. Ang importanteng lilitaw ay meron kang discernment, lalong-lalo na napasangkapan ka sa mga sindikato. Ibig sabihin, nakauunawa ka eh. Nalaman mo na pwede ka makipagsabuatan. At dito makikita rin, ano bang katungkulan ng magulang? Doon po papasok ang discretion. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.